Mga kaibigan, kapatid, napag-isipan mo na ba ang kalawakan ng awa ng Diyos? Naranasan mo na bang isaalang-alang ang isang kwento na napakalalim, kaya napuno ng biyaya, na hinamon nito ang aming napakapag-unawa sa kapatawaran? Ngayon, naglalakbay tayo sa nakalimutan na kwento ni Sariel, isang nahulog na anghel, hindi pinalaya sa walang hanggang kadiliman, ngunit, tinubos. Bakit si Sariel? Ano ang ginagawang natatangi sa kanyang kwento sa gitna ng mga echoes ng paghihimagsik at kawalan ng pag-asa? Hayaan nating galugarin ang enigma ng pagiging makalangit na ito, na ang paglalakbay ay nagpapakita ng walang hanggan na pakikiramay na naninirahan sa gitna ng banal. Dito ni Marco, at magkasama, makikita natin ang mga banal na kasulatan, hindi lamang magbasa ng mga salita sa isang pahina, ngunit maramdaman ang bigat ng kanilang kahulugan, upang maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos, tulad ng isiniwalat sa buhay ng pambihirang anghel na ito. Ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5 ay nagpapaalala sa amin, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita. Alam ng Diyos ang bawat isa sa atin, kahit na bago ang ating mga pasimula sa lupa. Ang pag-unawa na ito ay susi sa pagkakahawak ng hindi kapani-paniwalang kwento ni Sariel, isang kwento ng parehong malalim na pagkahulog at kamanghamanghang pagtubos. Si Sariel, hindi katulad ng iba pang mga nahulog na anghel, na ang mga pangalan ay nagbubunyi sa pamamagitan ng mga talaan ng kasaysayan bilang mga babala ng pagsuway, ay may hawak na ibang resonance. Ang kanyang mga orihinal na gawain ay napakalawak, na sumasalamin sa tiwala na inilagay sa kanya ng makapangyarihan sa lahat. Ipinagkatiwala siya sa pangangasiwa ng sayaw ng buwan, isang gawain ng parehong katumpakan at kahalagahan ng kosmiko, isang responsibilidad na nagsasalita ng mga volume tungkol sa kanyang paunang paninindigan sa korte ng Diyos ng Diyos. Isipin ang masalimuot na kagandahan ng lunar cycle, ang ebb at daloy ng mga tides, lahat sa ilalim ng kanyang maingat na titig. Ngunit sa kabila ng responsibilidad ng astronomaya na ito, si Sariel ay may isa pa, kahit na mas malalim na tungkulin, upang magkaroon ng mga espiritu ng sangkatauhan, upang bantayan tayo, ang marupok at may kamalian na mga bata ng lupa. Pag-isipan ito upang ipagkatiwala sa isang mesla na papel, upang masaksihan ng hindi nagbubuklod na drama ng buhay ng tao, ang mga kagalakan at kalungkutan nito, ang mga tagumpay at pagkabigo nito. Ito, sa sarili nito, ay isang testamento sa paunang biyaya na ipinagkaloob sa kanya. Hindi ito lamang pagmamasid, ito ay pag-aalaga, isang responsibilidad na natanggal sa isang pakiramdam ng pangangalaga, isang tahimik na pangako ng proteksyon. At dito, sa gitna ng kosmikong pangangalaga na ito, nahanap namin ang binhi ng natatanging landas ni Sariel. Hindi tulad ng iba pang mga anghel, si Sariel ay nakabuo ng isang malalim na pakikiramay sa sangkatauhan. Nakita niya ang aming mga pakikibaka, ating mga sakit, ang ating likas na kahinaan hindi sa paghuhusga, ngunit may empatiya. Nasaksihan niya ang aming sakit, hindi sa disdain, ngunit sa isang lumalagong kalungkutan na sa huli ay humuhubog sa kurso ng kanyang kapalaran. Nakita niya ang aming potensyal, na tinatakpan sa ilalim ng mga layer ng pagdurusa, at ang pakikiramay na ito ay magiging catalyst sa kanyang mga aksyon, at sa huli, ang kanyang pagtubos. Ito ay ang pakikiramay na ito, ang malalim na pag-upo na ito para sa kalagayan ng tao, na magtatakda kay Sariel mula sa iba pang mga nahulog na anghel. Dapat nating galugarin kung paano ang pakikiramay na ito ay humantong sa kanyang pagkakasangkot sa pakete ng mga tagamasid, ang mga kahihinatnan na sumunod, at ang pambihirang landas patungo sa kapatawaran at isang nabagong layunin. Ang kwento ni Sariel ay hindi lamang isang kwento ng pagtubos, ngunit isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pagsisisi at ang walang hanggan na awa ng Diyos. Ang Pact of the Watchers, isang kasunduan sa clandestine na nakalagay sa mga anino ng kalangitan, ay isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng mga anghel at sangkatauhan. Si Sariel, na hinimok ng kanyang malalim na pakikiramay sa pagdurusa ng sangkatauhan, ay natagpuan ang kanyang sarili na iginuhit sa pagsasabuatan na ito, isang desisyon na hindi mababago ang pagbabago ng kanyang pag-iral. Nasaksihan niya mismo ang malaganap na pagdurusa ng tao ang walang tigil na siklo ng sakit, tagutom, at digmaan at isang desperadong pagnanasa upang maibsan ang pagdurusa na ito ay kumonsumo sa kanya. Ang mga tagamasid, isang pangkat ng mga mapaghimagsik na anghel, ay nangako ng isang solusyon, isang shortcut sa isang mundo na walang sakit,
isang mundo kung saan ang sangkatauhan ay maaaring umunlad na hindi nababagabag sa mga likas na kahinaan nito. Nag-alok sila ng ipinagbabawal na kaalaman, ang mga lihim ng pagmamanipula ng genetic, ang kapangyarihang baguhin ang mismong tela ng buhay mismo. Si Sariel, sa kanyang walang imik na idealismo, ay naniniwala sa kanilang mga pangako. Nakita niya ito bilang isang paraan upang matupad ang kanyang papel bilang tagapag-alaga, upang sa wakas ay maibsan ang pagdurusa na nasaksihan niya kay Ins. Ang pang-akit ng ipinagbabawal na kapangyarihan na ito, ang potensyal na pagalingin at itaas ang sangkatauhan, binulag siya sa likas na mga panganib. Hindi niya nakita ang mga kahihinatnan na susundin, ang katiwalian na maguguluhan sa loob ng mismong kilos ng pag-uugnay sa nilikha ng Diyos. Ang mga pamamaraan ng mga tagamasid ay hindi mapagkawang gawa, hinihimok sila ni hubris at isang pagnanais para sa kapangyarihan, isang baluktot na ambisyon na sa huli ay humantong sa kanilang pagbagsak. Si Sariel, na nahuli sa kanilang web ng panlilinlang, ay naging komplikado sa kanilang mga aksyon, ang kanyang pakikiramay ay baluktot sa isang tool ng pagmamanipula. Ang mga kahihinatnan ay nagwawasak. Ang mga eksperimento sa genetic ay nagpakawalan ng kaguluhan sa lupa, na lumilikha ng mga napakalaking hybrid, mga nilalang ng bangungot na pinagmumultuhan ang tanawin. Ang maislan na balanse ng kalikasan ay nasira, at ang mundo ay bumaba sa isang estado ng kaguluhan. Si Sariel, na nakasaksi sa nakakatakot na mga resulta ng kanyang pagkakasangkot, ay natupok ng pagsisisi. Ang malalim na pakikiramay na nagtulak sa kanya patungo sa pakta na ngayon ay lumingon sa loob, isang matarik na alon ng pagtanggi sa sarili. Ipinagkanulo niya ang tiwala na inilagay sa kanya, nilabag niya ang banal na kautusan, at pinakawalan niya ang hindi maisip na pagdurusa sa mismong mga nilalang na hinahangad niyang protektahan. Ang kanyang pagkahulog ay hindi isang biglaang pagkilos ng paghihimagsik, ngunit isang mabagal na paglusong sa kawalan ng pag-asa, na pinasimunuan ng bigat ng kanyang mga aksyon at ang nakakatakot na mga kahihinatnan ng kanyang maling akala. Ang kagandahan ng siklo ng lunar, isang beses na mapagkukunan ng pagtataka at inspirasyon, ngayon ay naging isang palaging paalala ng kanyang pagkabigo, isang simbolo ng kosmiko na kawalan ng timbang na tinulungan niya na lumikha. Ang kanyang dating per-ado na puso, na puno ng pag-ibig ng Diyos, ngayon ay nabibigatan ng pagdurog na bigat ng pagkakasala, isang pasanin na mas mabigat kaysa sa anumang responsibilidad ng makalangit na naranasan niya. Ang landas sa pagtubos ay mahaba at mahirap, isang paglalakbay na puno ng mga pagsubok at pagdurusa. Ngunit ang binhi ng pag-asa ay nanatili, isang marupok na ember ng pananampalataya na pumutok sa loob ng kalaliman ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng awa ng Diyos. Ang kwento ng pagtubos ni Sariel ay isang testamento sa posibilidad ng kapatawaran, kahit na sa harap ng pinakamalalim na paglabag. Ang daan patungo sa pagbabayad sala ay mahaba at mahirap, ngunit ang posibilidad ng biyaya, gayunpaman malayo ito ay maaaring tila nanatili. Ang kanyang pagsisisi ay nagsimula hindi sa mga magagandang kilos, ngunit sa maliit, masakit na mga gawa ng pag-aayos. Nagsimula siya sa pinakamaliit sa mga nasirang nilalang, ang mga naang mga mutasayon ay hindi gaanong malubha, hindi gaanong napakalaking. Ginamit niya ang kanyang kaalaman, ang mismong kaalaman na naging kanyang pag-ondo, upang subukan at pagalingin ang mga ito, upang baligtarin ang pinsala, upang maibalik ang isang pagkakatulad ng balanse sa kanilang mga pinahihirapan na form. Ito ay mabagal, nakagagalit na trabaho, bawat tagumpay ng isang maliit na tagumpay laban sa labis na pag-agos ng pagkawasak na kanyang pinakawalan. Gumugol siya ng maraming siglo na nagmamalasakit sa mga nilalang na ito, natututo ang kanilang bago, baluktot na anatomis, na nauunawaan ang kanilang pagdurusa sa isang antas na lampas sa simpleng pagmamasid. Natuto siyang makinig sa kanilang tahimik na hiyawan, upang matukoy ang wika ng kanilang sakit, hindi ipinahayag sa mga salita, ngunit sa panginginig ng isang paa, ang flicker ng isang pangit na mata. Natagpuan niya ang isang kakaibang pag-aliw sa gawaing ito, isang baluktot na kahulugan ng layunin sa mabagal, maingat na pag-ondo ng kanyang sariling mga pagkakamali. Gayunpaman, ang mas malaki, mas kakilakilabot na mga nilalang ay nanatiling isang palaging, chilling na paalala ng kanyang pagkabigo. Ito ang mga nilalang na lampas sa pagtubos, ang kanilang mga porma ay lubos na nagwar at nasira na kahit na ang kanyang advanced na kaalaman ay napatunayan na walang silbi. Ang kanilang pag-iral ay isang pare-pareho,
nakakagambalang testamento sa kanyang hubris, isang buhay na bantayog sa kanyang pagsalangsang. Mapapanood lamang niya ang mga ito, ang kanilang mga nakagaganyak na paggalaw ng isang macabre na sayaw sa buong nasirang tanawin, isang nakakaaliw na symphony ng kanyang pagkabigo na sumigaw sa nag-iisang hangin. Lumalim ang kanyang paghihiwalay, kahit na ang iba pang mga nahulog na nilalang, ang mga nakasaksi sa pagkahulog ng mga tagamasid at ang kasunod na pagkawasak, ay iniwasan siya. Ang kanyang pagtataksil ay masyadong malalim, ang kanyang pagiging komplikado ay masyadong malabo. Nakita nila siya hindi bilang biktima ng panlilinlang, ngunit bilang arkitekto ng kanilang ibinahaging pagdurusa. Siya ay naging isang pariah, isang nag-iisa na figura na pinagmumultuhan ng mga multo ng kanyang nakaraan, ang kanyang mga kasama lamang ang mga nilalang na sinubukan niyang i-save at ang tahimik, na inaakusahan ang landscape na nagdala ng mga scars ng kanyang mga aksyon. Ang buwan, sa sandaling ang kanyang pag-aliw, ngayon ay naramdaman tulad ng isang walang mata na mata, isang saksi sa kanyang walang hanggang pagsisisi. Hindi siya humingi ng kapatawaran mula sa banal. Alam niya na ang laki ng kanyang paglabag ay napakahusay para sa isang simpleng gawa ng pagpapatawad. Ang kanyang pagsisisi ay ipinataw sa sarili, isang walang tigil na pagtugis ng pagbabayad sala na hinimok ng pagdurog na bigat ng kanyang pagkakasala. Kailangan niyang magdala ng mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, upang mabuhay kasama ang kaalaman sa pagdurusa na dulot niya. Walang pagtakas, walang pag-iisa, tanging ang walang katapusang pag-ikot ng pag-aalaga sa mga sirang labi ng kanyang nakapipinsalang eksperimento, isang gawain ng Sisyphine na hindi nag-aalok ng pangako na makumpleto, tanging ang mabagal, nakakagambalang pag-unlad ng pagpapagaling. Naunawaan niya ngayon na ang tunay na pagtubos ay hindi tungkol sa kapatawaran, ngunit tungkol sa pagdadala ng bigat ng responsibilidad, tungkol sa pagharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga pagpipilian, kahit gaano kalubha. Ang landas ay mahaba, mahirap, na puno ng kawalan ng pag-asa at pagkabagot sa sarili. Ngunit sa loob ng puso ng walang hanggang paggawa na ito, isang maliit na spark ang nanatili, isang kumikislap na pag-asa na marahil, isang araw, maaaring makahanap siya ng isang sukatan ng kapayapaan. Hindi sa pamamagitan ng pagpapatawad, ngunit sa pamamagitan ng walang pagod, walang tigil na pagbabayad sala. Minsan, uupo siya ng maraming oras, pinapanood ang mas maliit na nilalang ang mga maaari pa rin niyang makatulong ang kanilang mabagal, nakakagulat na pagbawi ng isang testamento sa pagiging matatag ng buhay, isang kaibahan na kaibahan sa hindi nakakagulat na kakilakilabot ng mga mas malalaking nilalang. Susubaybayan niya ang mga pattern ng kanilang mga scars, ang banayad na paglilipat sa kanilang postura, ang unti-unting pagbabalik ng kulay sa kanilang dating kulay na balat. Ito ay sa mga sandaling ito, na obserbahan ang mabagal, masakit na proseso ng pagpapagaling, na natagpuan niya ang isang marupok na echo ng pag-asa. Isang pag-asa hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa kanila, para sa posibilidad ng pagtubos, kahit nasa nasirang mundong ito. Bumuo siya ng isang kakaibang lapit sa mga nilalang na ito, isang pag-unawa na ipinanganak ng ibinahaging pagdurusa. Hindi lamang sila mga paksa ng kanyang mga eksperimento, ngunit ang mga kasama sa nasirang tanawin na ito. Alam nila ang kanyang kwento, na likas na naramdaman ang bigat ng kanyang pagkakasala. Ang kanilang tahimik na pagtanggap, ang kanilang walang tigil na tiwala, ay isang balsamo sa kanyang nasugatan na kaluluwa. Pinangalanan niya sila. Nalaman niya ang kanilang mga gawi, kanilang takot, ang kanilang mga individual na pangangailangan. Natagpuan niya ang pag-aliw sa kanilang simpleng pag-iral, isang paalala ng kagandahan na kumapit pa sa nasirang mundong ito. Ang isang nilalang, isang maliit, walang kabuluhang quadruped na may mga mata na walang kabuluhan, ay naging partikular na nakakabit sa kanya. Pinangalanan niya itong Lumi. Si Lumi ay madalas na kinukurot ang kanyang kamay gamit ang macelan na snout, isang tahimik na kilos ng ginhawa na sumigaw ng tahimik na pagkabagot sa kanyang sariling puso. Ang pagkakaroon ni Lumi ay isang pare-pareho, banayad na paalala na kahit na sa pinakamadilim na oras, ang buhay ay nakakahanap ng isang paraan upang magpatuloy, umangkop, gumaling. Ngunit ang mga alaala ng kanyang paglabag, ang nakakatakot na mga imahe ng pagkahulog ng mga tagamasid, ang nakakagulat na mga form ng mas malalaking nilalang, ay palaging babalik, na bumagsak sa kanya tulad ng isang tidal na alon ng pagkakasala. Madyay gising siya sa gabi, ang hangin na humahagulgol ng isang nagdadalamhati na direksyon sa labas ng kanyang kanlungan ng makeshift,
ang mga imahe na nasusunog ang kanilang sarili sa likuran ng kanyang mga talukap ng mata. Ang bigat ng kanyang mga aksyon, ang kaalaman sa hindi maibabalik na pinsala na dulot niya, ay isang palaging kasama, isang anino na kumapit sa kanya ng walang tigil. Sinubukan niyang maghanap ng pag-aliw sa kanyang trabaho, sa maingat na pangangalaga na ibinigay niya sa mga nilalang sa ilalim ng kanyang singil. Ngunit ang gawain ay hindi sapat. Ito ay isang gawain ng Sisyphine, isang walang katapusang pag-ikot ng pagpapagaling at pagkabulok, isang palaging paalala ng kanyang pagkabigo. Alam niya na hindi niya maaaring tunay na alisin ang pinsala na sanhi niya, na ang mga scar sa mundong ito, at sa kanyang kaluluwa, ay mananatili magpakailanman. Gayunpaman, nagpatuloy siya, hinimok ng isang matigas ang ulo, halos masochistic na pakiramdam ng tungkulin. Kailangan niyang patuloy na subukan, kahit na alam niya na hindi siya maaaring tunay na magtagumpay. Ang pag-asa, gayunpaman malabo, ay nagpatuloy sa kanya. Ang pag-asa na marahil, sa mabagal, masakit na proseso ng pagpapagaling sa mga sirang nilalang na ito, maaari rin niyang simulan ang pagalingin ang kanyang sarili. Ang pag-asa na marahil, isang araw, maaaring makahanap siya ng isang sukatan ng kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng kapatawaran, ngunit sa pamamagitan ng walang humpay, walang tigil na pagtugis ng pagbabayad sala. Kahit na ang kapayapaan na yun ay nanatiling magpakailanman na hindi niya maabot. Ang malupit na hangin ng disyerto ay hinagupit ang buhangin laban sa marupok na mga pader ng kanyang kanlungan, isang pare-pareho, nakasasakit na paalala ng hindi nagpapatawad na tanawin na sumasalamin sa kaguluhan sa loob niya. Nilabas niya ang kanlungan mula sa mga nakasalvage na materyales, baluktot na mga scrap ng metal, mga tattered na tela, anumang mahahanap niya sa gitna ng mga nasira. Nag-alok ito ng kaunting proteksyon mula sa mga elemento, ngunit ito ay sapat na. Sapat na para sa kanya, at sapat para kay Lumi. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-aalaga sa mga nilalang, maingat na linisin ang kanilang mga sugat, inihahanda ang kanilang maliit na pagkain, sinusubaybayan ang kanilang pag-unlad. Ang bawat maliit na tagumpay isang nilalang na muling binawi ang paggamit ng isang paa, isang nag-aalangan na unang hakbang, isang flicker ng nabagong sigla sa kanilang mga mata ay isang maliit na spark ng pag-asa sa labis na kadiliman. Sinusulat niya ang lahat, maingat na naitala ang kanilang mga tugon sa iba't ibang mga paggamot, pag-chart ng kanilang mga pagbawi, inaasahan na makahanap ng isang pattern, isang susi sa pag-unlock ng isang mas epektibong proseso ng pagpapagaling. Ang kanyang mga tala, na napuno ng masalimuot na mga diagram at obserbasyon, ay isang testamento sa kanyang walang tigil na pagtatalaga, isang desperadong pagtatangka upang makahanap ng kahulugan sa kaguluhan. Ang mga gabi ay mas mahirap. Ang katahimikan ng disyerto ay nasira lamang sa pamamagitan ng pagdadalamhati sa hangin, isang tunog na tila tumagos sa pinakadulo ng kanyang pagkatao. Ang mga alaala ay bumalik na may walang tigil na intensity, matingkad at hindi maiiwasang. Nakita niya ang mga mukha ng mga tagamasid, ang kanilang dating marangal na tampok na nagkakasundo sa paghihirap, ang kanilang mga katawan ay pinilipit sa mga nakakagulat na mga paradis ng kanilang dating sarili. Nakita niya ang pagkawasak na ginawa niya, ang hindi maibabalik na pinsala na naidulot niya sa mundong ito, at ang hindi maiiwasang bigat ng kanyang pagkakasala ay pinilit sa kanya, na naghihirap sa kanya. Sinubukan niyang makatakas sa mga alaala, malunod ang mga ito sa walang katapusang gawain, ngunit lagi nila siyang natagpuan. Madyay gising siya na sumisigaw, ang kanyang puso ay tumusok, ang pawis na malamig sa kanyang balat. Si Lumi, kailanman mapagbantay, ay magbubugbog ng kanyang kamay, ang malambot na balahibo nito ay isang nakakaaliw na presensya laban sa ginaw ng gabi. Ang walang tigil na pananampalataya sa kanya, ang tahimik na pagtanggap ng kanyang mga bahid, ay isang kaibahan na kaibahan sa sarili na kumakain sa kanya. Hahawakan niya ang Lumi na malapit, inilibing ang kanyang mukha sa balahibo nito, na nakakahanap ng kakaibang pag-aliw sa simple, walang tigil na pagmamahal. Ito ay isang marupok na koneksyon, isang lifeline sa malawak, nasirang kalawakan ng kanyang pagkakasala. Nagtataka siya kung karapat-dapat siya sa pag-aliw na ito, ang tahimik na pagsasama na ito. Nararapat ba siya sa tahimik na tiwala ni Lumi, ang marupok na pag-asa na namumulaklak sa harap ng kanyang pagkabigo? Sobrang nawasak niya, nagdulot ng sobrang sakit. Posible bang magbayad para sa naturang mga pagsalangsang?
Maaari bang ang pagpapagaling ng mga sirang nilalang na ito ay tunay na balansehin ang sukat ng kanyang kakilakilabot na mga aksyon? Ang tanong ay nakabitin ng mabigat sa hangin, walang sagot, isang palaging kasama sa nagdadalamhating kanta ng hangin. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya, na hinimok ng isang unyielding na puwersa, isang matigas ang ulo na pagtanggi na sumuko sa kawalan ng pag-asa. Patuloy siyang tendang sa mga nilalang na ito, patuloy na labanan para sa kanilang kaligtasan, patuloy na umaasa para sa isang flicker ng pagtubos, kahit na ang pagtubos na iyon ay nanatiling magpakailanman na lampas sa kanyang pagkakahawak. Ang malabo na glimmer ng pag-asa, gayunpaman marupok, ay sapat na upang mapanatili siya, isang araw sa isang pagkakataon, isang nilalang ng paisa-isa. Siya ay magpapatuloy, walang tigil, hanggang sa kanyang huling paghinga. Ang araw ng disyerto ay bumagsak ng walang awa, inihurnong ang buhangin sa isang shimmering, halos hindi mabata na init. Kahit na si Lumi, nakaraniwang nababanat, hinanap ang lilim ng isang mabulok na pagbuo ng bato, ang balahibo nito ay ruffled at ang paghinga nito ay bahagyang nagtrabaho. Si Marco, gayunpaman, ay nadama ng kaunti sa pisikal na kakulangan sa ginhawa. Ang kanyang isip ay isang buhawi ng mga kalkulasyon, hypotheses, at ang chilling bigat ng kanyang nakaraan. Napansin niya ang isang banayad na paglilipat sa mga tugon ng mga nilalang sa mga herbal concoctions na nais niyang mga siwa. Ang ilan, ang mga may pinakamalubhang mutasayon, ay nagpakita ng isang minarkahang pagpapabuti, ang kanilang balat ay muling nakakuha ng ilan sa pagkalastiko nito, ang kanilang mga paggalaw ay nagiging hindi gaanong masigla at spasmodic. Maingat niyang naitala ang bawat detalye, ang kanyang kilay ay bumagsak sa konsentrasyon. Ang pattern ay hindi mailap, isang multo na hinabol niya sa pamamagitan ng isang labyrinth ng data. Kailangan niya ng mas maraming data, mas maraming mga obserbasyon, mas maraming oras. Ang pagkadalian ay gumapang sa kanya, isang walang tigil na presyon na nagtulak sa kanya pasulong, kahit na ang pagkapagod ay nagbabanta na mapuspos siya. Nais niya ang isang tagumpay, hindi lamang para sa kapakanan ng mga nilalang, kundi para sa kanyang sarili. Ang isang matagumpay na paggamot, isang nasa salat na tanda ng pagpapagaling, ay maaaring ang balsamo na kailangan niya upang mapawi ang mga sugat ng kanyang budi. Ito ay maaaring ang unang hakbang patungo sa kapatawaran, isang landas sa labas ng nakamamatay na kadiliman ng kanyang pagkakasala. Gumugol siya ng maraming oras sa paglipas ng mga sinaunang teksto, naghahanap ng mga pahiwatig, para sa nakalimutan na mga remedyo, para sa anumang bagay na maaaring magaan ang kondisyon ng mga nilalang. Ang mga teksto ay misteryoso, ang kanilang mga kahulugan ay natakpan ng oras at mga pagkasira ng disyerto. Tinukoy niya ang mga kupas na simbolo, isinalin ang mga wikang archaic, na pinagsama ang mga fragment ng kaalaman tulad ng isang nabasag na salamin na sumasalamin sa isang pangit na imahe ng nakaraan. Ang pagsisikap ay nakakapagod. Ngunit ang posibilidad ng tagumpay ay nagpukaw sa kanya, pinapanatili siya, kahit na ang mga sagot ay tila dumulas sa kanyang mga daliri tulad ng mga butil ng buhangin. Isang gabi, habang ang araw ay lumubog sa ilalim ng abot-tanaw, pagpipinta ng kalangitan sa mga kulay ng nagniningas na orange at malalim na lila, naganap ang isang pambihirang tagumpay. Ang isang tila hindi gaanong kahalagahan ng detalye, hindi napansin na hindi mabilang na beses bago, biglang lumundag sa kanya mula sa mga pahina ng isang pag-scroll ng Crumbling. Ang isang solong parirala, isang nakalimutan na sangkap, isang banayad na pagkakaiba-iba sa paraan ng paghahanda, lahat ito ay naroroon, nakatago sa simpleng paningin, naghihintay na matuklasan. Isang alon ng kasiyahan na hugasan sa kanya, na itinulak ang mga anino ng kawalan ng pag-asa. Ito ay maaaring ito, naisip niya. Ito ay maaaring maging susi. Nakaramdam siya ng isang pag-asa ng pag-asa, isang malakas, halos labis na damdamin na hindi niya pinayagan ang kanyang sarili na makaramdam ng maraming taon. Maingat niyang isinalin ng bagong impormasyon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya sa kaguluhan at pag-asa. Susubukan niya agad ang bagong diskarte na ito, kahit na nangangahulugang ito ay nagtatrabaho sa gabi. Ang bigat ng kanyang nakaraan ay nanatili, isang mabibigat na balabal na hindi niya lubos na malaglag. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa isang mahabang panahon, nakaramdam siya ng isang glimmer ng ilaw na tumusok sa kadiliman. Ang posibilidad ng pagtubos, gayunpaman malabo, ay sapat na upang mapanatili siya, upang himukin siya pasulong,
upang mapanatili siyang lumalaban para sa mga nilalang na ito, at marahil, para sa kanyang sarili. Pinagsama niya ang mga sangkap sa ilalim ng maputlang glow ng isang solong lampara ng langis, tumpak at sinasadya ang kanyang mga paggalaw. Ang hangin na puno ng nakamamanghang aroma ng hindi pamilyar na mga halamang gamot at pampalasa, isang mahihirap na timpla na kapwa masigla at hindi nabigo sa kanya. Ito ay isang sugal, isang paglukso ng pananampalataya batay sa isang fragment ng sinaunang kaalaman, isang bulong mula sa nakaraan. Hindi niya kayang mabaigo, hindi na ulit. Ang bagong concoction, isang malapot, madilim na likido, shimmered ng mahina sa madilim na ilaw. Maingat niyang pinamamahalaan ang isang maliit na dosis sa isa sa mga nilalang, isang bata na may partikular na malubhang sintomas. Masidhing na panood niya, ang kanyang puso ay tumibok sa kanyang dibdib, habang ang likido ay bumagsak sa lalamunan ng nilalang. Naghintay siya, humawak ng kanyang hininga, para sa anumang tanda ng reaksyon, positibo o negatibo. Mga minuto na nakaunat sa isang kawalang hanggan. Nadama niya ang pamilyar na pag-ungol ng pagkabalisa, ang bigat ng pag-asang pagpindot sa kanya. Ibinuhos niya ang kanyang puso at kaluluwa dito, hindi lamang ang kanyang kaalaman at kasanayan, kundi ang kanyang pag-asa, ang kanyang pagnanais na matubos. Ang katahimikan sa maliit, madilim na ilaw na laboratorio ay bingi, nasira lamang sa malambot, maindayog na paghinga ng nilalang. Pagkatapos, dahan-dahan, subtly, nagsimula ang isang pagbabago. Ang paghinga ng nilalang ay naging mas malalim, mas regular. Ang mga panginginig nito ay nabawasan, ang mga limbs nito ay hindi gumagalaw ng bahagya. Ang mga mata nito, dati ng ulap at mapurol, flickered na may isang spark ng buhay, isang glimmer ng kamalayan. Nahuli ang hininga ni Marco sa kanyang lalamunan. Napanood niya, nakakagulat, habang ang nilalang ay dahan-daang itinaas ang ulo nito, ang mga paggalaw nito ay nakakagulat na likido at naayos. Ang isang maliit, halos hindi mahahalata na panginginig ay tumakbo sa katawan nito. Tumingin ito sa kanya, malinaw at maliwanag ang mga mata nito. Isang alon ng kaluwagan na hugasan sa kanya, napakalakas na halos dinala siya sa kanya. Hindi ito isang kumpletong lunas, hindi pa, ngunit ito ay isang makabuluhang tagumpay. Ang isang nasa salat na tanda na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi walang kabuluhan, na ang kanyang pananaliksik ay nagbubunga. Maingat siyang gumawa ng mga tala, ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin ng bahagya, ngunit ngayon na may isang halo ng kaluwagan at kaguluhan. Kailangan niyang kopyahin ang proseso, pinuhin ang formula, subukan ito sa iba. Marami pa ring trabaho na dapat gawin, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa isang mahabang panahon, ang landas sa unahan ay tila hindi gaanong kakilakilabot, hindi gaanong nababalot sa kadiliman. Ginugol niya ang susunod na ilang araw na maingat na ulitin ang eksperimento, pinino ang proseso, pag-aayos ng mga dosis, maingat na obserbahan ang mga epekto sa bawat nilalang. Ang mga resulta ay patuloy na naghihikayat. Ang mga nilalang ay positibong tumugon sa paggamot, ang kanilang kondisyon ay unti-unting nagpapabuti. Ang kanilang mga paggalaw ay naging makinis, ang kanilang mga panginginig ay hindi gaanong madalas, ang kanilang mga mata ay muling nabawi ang kanilang panginginig ng boses. Ang pagpapabuti ay hindi mapaghimala, ngunit hindi may kakaila, isang testamento sa kapangyarihan ng tiyaga at ang walang hanggang karunungan ng nakaraan. Ang tagumpay, gayunpaman, ay nagdala ng isang bagong hanay ng mga hamon. Kailangan niya ng mas maraming mapagkukunan, mas maraming oras, mas maraming tulong. Kailangan niyang ibahagi ang kanyang mga natuklasan, ngunit paano siya? Maaari ba siyang magtiwala sa sinumang may kaalamang ito, ang marupok na pag-asa na ito? Ang bigat ng kanyang nakaraan ay kumapit pa rin sa kanya, isang anino na nagbanta na mapuspos siya muli. Ang takot sa kabiguan, ang takot sa paghuhusga, ang takot na ulitin ang kanyang mga nakaraang pagkakamali, lahat ay nagbanta na papanghinain ang kanyang pag-unlad. Kailangan niyang maghanap ng isang paraan upang may navigate ang taksil na landas na ito, upang balansehin ang kanyang pangangailangan para sa pagtubo sa kanyang responsibilidad sa mga nilalang na ito, sa kaalaman na siya ay walang tigil na walang takip. Siya ay dumating hanggang ngayon, ngunit ang paglalakbay ay malayo mula sa ibabaw. Ang landas sa unahan ay hindi pa rin sigurado, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa isang mahabang panahon, nakaramdam siya ng isang flicker ng pag-asa, isang pakiramdam ng layunin,
isang dahilan upang magpatuloy sa pakikipaglaban, hindi lamang para sa mga nilalang, kundi para sa kanyang sarili. Nagpasya siyang magsimula ng maliit. Nakipag-ugnay siya kay Dr. R.S. Thorne, isang matandang kasamahan mula sa kanyang mga araw sa unibersidad, isang tao na kilala sa kanyang walang tigil na integridad at ang kanyang malalim na pag-unawa sa xenobiology. Si R.S. ay palaging isang tinig ng pangangatwiran, isang nagpapatatag na puwersa sa madalas na magulong buhay ni Marco. Nag-atubili siya, ang pamilyar na buhol ng pagkabalisa na mahigpit sa kanyang tiyan. Paano kung hindi siya pinaniwalaan ni R.S.? Paano kung tinanggal niya ang kanyang mga natuklasan bilang mga rambling ng isang hindi sinasadyang siyentipiko? Ang pag-iisip ay nagpadala ng isang ginaw sa kanyang gulugad. Ngunit ang kahalili ang pagpapanatili ng pambihirang tagumpay sa kanyang sarili, na potensyal na hinatulan ang hindi mabilang na mga nilalang sa isang mabagal, nakakagambalang pagtanggi ay mas masahol pa. Nag-draft siya ng isang email, maingat na detalyado ang kanyang pananaliksik, ang pamamaraan, ang mga resulta, walang pinipigilan. Kasama niya ang katibayan ng photographic at video, isang detalyadong pagsusuri ng komposisyon ng swero, at isang komprehensibong ulat sa pag-unlad ng mga nilalang. Ibinuhos niya ang kanyang puso at kaluluwa sa mensahe, na umaasa na ang kanyang pagnanasa, ang kanyang katapatan, ay lalampas sa pag-aalinlangan na inaasahan niya. Tinamaan niya si Send, pagkatapos ay umupo, ang kanyang puso ay tumusok sa kanyang dibdib, isang halo ng pag-asa at pagtataksil na bumagsak sa loob niya. Ang mga araw ay sumabog sa mga linggo, ang katahimikan na lumalawak sa isang nakamamatay na walang bisa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, maingat na dokumentado ang bawat detalye, bawat bahagyang pagkakaiba-iba sa mga tugon ng mga nilalang sa paggamot. Itinulak niya ang kanyang sarili na mas mahirap kaysa dati, na hinihimok ng isang desperadong pangangailangan upang patunayan ang kanyang sarili, hindi lamang sa RS, kundi sa kanyang sarili. Kailangan niyang ipakita na karapat-dapat siyang matubos, na ang kanyang mga nakaraang pagkakamali ay hindi tinukoy sa kanya. Siya ay higit pa sa multo ng kanyang dating sarili. Siya ay isang siyentipiko, isang manggagamot, isang tagapagtanggol. Sa wakas, dumating ang isang email. Ito ay mula kay RS. Ang linya ng paksa ay simple, kapansin-pansin. Ang kanyang hininga ay tumama, binuksan niya ito ng dahan-dahan, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang tugon ni RS ay maingat, sinusukat, ngunit hindi may kakaila positibo. Ipinahayag niya ang kanyang pagtataka sa mga natuklasan ni Marco, ang kanyang pagkasabik na matuto ng higit pa, at ang kanyang pagpayag na makipagtulungan. Natapos ang email sa isang paanyaya na bisitahin ang pribadong pasilidad ng pananaliksik ng RS, isang state-of-the-art laboratory na nakatago sa loob ng Redwood National Park. Ang kaluwagan ay naghugas kay Marco, napakalalim na nagdala ng luha sa kanyang mga mata. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon, isang pagkakataon na tabyusin ang kanyang sarili, upang mag-ambag ng may kabuluhan sa mundo. Ang paglalakbay ay mahaba at mahirap, ngunit hindi na siya naglalakad mag-isa. Siya ay may kaalyado, isang nakikipagtulungan, isang kaibigan. Inimpake niya ang kanyang mga bag, ang kanyang puso ay napuno ng isang maingat na pag-optimize. Alam niya na ang mga hamon sa unahan ay magiging makabuluhan, ang pag-secure ng pondo, pag-navigate ng mga hadlang sa burokrata, na nahaharap sa potensyal na pag-aalinlangan ng mas malawak na pamayanang pang-agham. Ngunit handa na siya ay nahaharap sa mas madidilim na beses, nagtitiis ng higit na mga paghihirap. Ito, napagtanto niya, ay ang susunod na kabanata sa kanyang mahaba at paikat-ikot na paglalakbay, isang paglalakbay patungo sa pagtubos, isang paglalakbay patungo sa pagpapagaling, kapwa para sa kanyang sarili at para sa mga nilalang na sinumpa niya na protektahan. Tiningnan niya ang mga nilalang sa kanilang mga enclosure, ang kanilang mga mata ay nagniningning ng isang bagong lakas, isang salamin ng pag-asa na ngayon ay nagsisimula na mamulaklak sa loob niya. Mahaba pa ang daan, ngunit handa siyang maglakad nito, isang hakbang ng paisa-isa, na ginagabayan ng walang tigil na ilaw ng kanyang bagong layunin. Ang paglalakbay sa pasilidad ng RS ay isang malabo na nakamamanghang tanawin at panloob na pagmuni-muni. Ang matataas na redwoods, sinaunang at marilag, ay tila salamin ang bigat ng kanyang nakaraan at ang pag-asa ng burgeoning ng kanyang hinaharap. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-iisip tungkol sa mga nilalang, ang kanilang marupok na pag-iral na nakabitin sa balanse. Pinangalanan niya sila,
isa-isa, isang maliit na gawa ng pagsuway laban sa impersonal na katangian ng pananaliksik na pang-agham. Mayroong Zephyr, ang pinakamaliit, na may mga mata tulad ng Macintab na amber, ang Titan, ang pinakamalaking, na ang mga paggalaw ay nagtataglay ng isang nakakagulat na biyaya, at Luna, na ang mga iridescent na kaliskis ay shimmered na may isang kagandahang ethereal. Ang bawat nilalang ay kumakatawan sa higit pa sa isang pang-agham na anomalya. Sila ay nabubuhay ng mga testamento sa kapangyarihan ng kalikasan, sa pagiging matatag ng buhay mismo. Ang pasilidad ni Ares ay mas kahanga-hanga kaysa sa naisip ni Marco, isang testamento sa parehong pang-agham na talino at ang walang hanggan na kayamanan ng may-ari nito. Ang mga kagamitan sa state-of-the-art ay tahimik na hamina sa mga malinis na laboratorio, at ang hangin ay sumulpot sa isang enerhiya na kapwa nasa sabik at natakot sa kanya. Si Ares mismo, isang tao na matalim na talino at tahimik na intensity, ay binati siya ng isang handshake na nagbigay ng kanyang nakalaan na pag-uugali. Siya ay mas bata kaysa sa inaasahan ni Marco, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa isang masigasig na katalinuhan na kapwa nakakaakit at bahagyang hindi nababago. Ang mga paunang pagpupulong ay isang buhawi ng data exchange at pakikipagtulungan brainstorming. Si Ares, ito ay nagtatrabaho sa isang kaugnay na proyekto, kahit na mula sa ibang anggulo. Gumawa siya ng isang serye ng mga advanced na tools sa diagnostic na maaaring magbigay ng hindi pa naganap na pananaw sa pisyolohiya ng mga nilalang. Sama-sama, gumugol sila ng maraming oras sa paglipas ng data, paghahambing ng mga tala, at paglilikha ng mga bagong protocol ng pananaliksik. Ang synergy sa pagitan nila ay kapansin-pansin, ito ay nadama na parang dalawang magkahiwalay na piraso ng isang komplikadong puzzle ang sa wakas ay natagpuan ang kanilang lugar. Ang pag-aalinlangan ni Ares ay maaaring palpable sa una, isang banayad na undercurrent sa ilalim ng kanyang magalang na mga katanungan, ngunit unti-unting nagbigay daan sa tunay na pagkaakit habang ipinakita ni Marco ang kanyang masusing data at nakakahimok na pagsusuri. Ang susunod na ilang linggo ay isang malabo ng matinding aktibidad. Walang tigil silang nagtrabaho, pinino ang kanilang mga pamamaraan ng pananaliksik, pagbuo ng mga bagong hypotheses, at pagtulak sa mga hangganan ng pang-agham na pag-unawa. Natagpuan ni Marco ang kanyang sarili na pinalakas ng pakikipagtulungan, ang intelektual na sparring, ang ibinahaging hangarin ng kaalaman. Nalaman niya mula sa mga diskarte sa pagputol ng Ares at naman, ibinahagi ang kanyang malalim na pag-unawa sa natatanging biology ng mga nilalang. Nagdebate sila, hindi sila sumasang-ayon, hinamon nila ang mga pagpapalagay ng bawat isa, ngunit palaging may paggalang sa isa't isa na nagpapasikat sa kanilang pag-unlad. Ang mga hamon ay napakalawak: pag-secure ng karagdagang pondo, pag-navigate sa mga pagsasaalang-alang sa etikal, at pagharap sa hindi maiiwasang mga pag-aalsa na likas sa pananaliksik na pang-agham. Ngunit magkasama, nahaharap nila sa kanila ang ulo, ang kanilang ibinahaging layunin na nakakalimutan ng isang hindi nababagabag na bono. Ang bigat ng kanyang mga nakaraang pagkakamali ay tumatagal pa rin, isang banayad na anino sa periphery, ngunit hindi na ito ang pagtukoy ng puwersa sa kanyang buhay. Nakakatakot siya ng isang bagong pagkakakilanlan, ang isa na itinayo sa pakikipagtulungan, sa pagtubos, sa walang tigil na paniniwala sa kapangyarihan ng pagtuklas ng agham. Hindi na siya siyentipiko lamang, siya ay isang bahagi ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na mas makabuluhan. Inaasahan niya ang bawat bagong araw, sa mga hamon at pagtuklas na nauna. Alam na kasama ni Ares sa tabi niya, maaari siyang harapin. Ang kanilang pambihirang tagumpay ay dumating ng hindi inaasahan, sa panahon ng isang sesyon ng gabi-gabi na na-fuel sa pamamagitan ng napakaraming kape at isang halos walang ingat na pagtalikod. Si Ares, hunched sa kanyang holographic display, hayaan ang isang mababang exclaim. "Tingnan mo ito," bulong niya, ang kanyang tinig ay halos isang bulong. Sa screen, ang isang komplikadong alon ng pulsed rhythmically, isang pattern na alinman sa kanila ay hindi pa nakakita dati. Ito ay isang banayad na anomalya, na nakatago sa loob ng malawak na dataset na naipon nila, isang detalye na madaling mapansin. Ngunit si Ares, kasama ang kanyang masigasig na mata para sa detalye at ang kanyang kasanayan sa advanced na pagsusuri ng data, ay nakita ito. Samandal si Marco, ang kanyang sariling puso ay nagpapabilis. Nakilala niya agad ang pattern, ito ay isang ugnayan sa pagitan ng isang tiyak na marker ng physiological at ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ng mga nilalang,
isang pag-uugali na dati nilang hindi maipaliwanag. Ito ay, ang nawawalang piraso ng puzzle. Sa loob ng mga linggo, sila ay nakipag-ugnay sa tila hindi wastong paglilipat ng nilalang sa mga antas ng enerhiya, ang kanilang hindi mahuhulaan na mga panahon ng mas mataas na aktibidad, at ang kanilang pantay na hindi maipaliwanag na mga panahon ng dormancy. Ang alon na ito ay nagbigay ng susi. Iminungkahi nito ang isang hindi kilalang mekanismo ng regulasyon, isang biological na orasan ng uri, na namamahala sa buong metabolic na proseso ng mga nilalang. Ang mga implikasyon ay nakakapagod. Kung naiintindihan nila ang mekanismong ito, maaari nilang mahulaan ang pag-uugali ng mga nilalang, kontrolin ang kanilang mga antas ng enerhiya, at marahil ay nakakaimpluwensya sa kanilang mga siklo ng reproduktibo. Ang mga posibilidad ay walang katapusang, nalampas sa agarang saklaw ng kanilang pananaliksik. Ang pagtuklas na ito ay may potensyal na baguhin hindi lamang ang kanilang pag-unawa sa extraterrestrial biology, kundi pati na rin sa epekto ng mga patlang na magkakaibang bilang gamot, paggawa ng enerhiya, at kahit na paggalugad sa espasyo. Ang sumunod na linggo ay isang buhawi ng matinding eksperimento at pagpapatunay. Dinisenyo at nagsagawa sila ng isang serye ng maingat na kinokontrol na mga eksperimento, maingat na dokumentado ang bawat hakbang ng proseso. Nakaharap sila ng maraming mga pag-aalsa, nakatagpo ng mga hindi inaasahang variable at pagtagumpayan ang mga hamon sa teknikal, ngunit ang kanilang ibinahaging pagpapasya ay nagtulak sa kanila pasulong. Pinagtatalunan nila ang kanilang mga natuklasan ng walang hanggan, pinino ang kanilang mga hypotheses, at hinahamon ang mga interpretasyon ng bawat isa. Ang mga sesyon ng intelektual na sparring ay matindi, madalas na lumalawak sa gabi, ngunit ang espiritu ng pakikipagtulungan ay nanatiling malakas. Ipinagdiwang nila ang mga maliliit na tagumpay at natutunan mula sa kanilang mga pagkakamali, ang kanilang bono ay nagpapatibay sa bawat araw ng pagdaan. Ang bigat ng kanilang ibinahaging responsibilidad ay naayos sa kanila, isang malalim na kahulugan ng layunin na lumilimot sa anumang personal na ambisyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsulong ng pang-agham, ito ay tungkol sa pag-unawa sa isang form ng buhay na lubos na naiiba sa anumang nakatagpo nila dati, isang form ng buhay na gaganapin ang susi sa pag-unlock ng mga misteryo na nag-alala sa mga siyentipiko sa mga henerasyon. Ang paglalakbay ay mapaghamong, hinihingi, at kung minsan ay napakalaki, ngunit ang mga potensyal na gantimpala ay napakalawak, na nangangako ng isang hinaharap na lampas sa kanilang mga ligaw na haka-haka. Ang pagtuklas ay nag-apoy ng apoy sa loob nila, isang walang tigil na drive upang itulak ang mga hangganan ng kaalamang pang-agham, upang malutas ang mga lihim ng universo, isang pagtuklas ng sabay-sabay. Kaya, ano ang iba pang mga misteryo sa palagay mo na maaaring i-unlock ang pagtuklas na ito? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video kung saan mas malalim kami sa mga implikasyon ng pananaliksik na groundbreaking na ito. Hanggang doon, ito ay Marco, nag-sign off.